Okay, pag-usapan natin ng isang bagay na siguro pamilyar sa ating lahat, yung pakiramdam na hindi ka minamahal. Ano nga ba yung feeling na hindi ikaw yung napili? Yung kahit anong gawin mo, parang may kulang pa rin. Exactly. Yung nandun ka naman present ka, todo bigay ka, nagsisikap ka, pero sa huli, ang pakiramdam mo, second place ka pa rin, hindi ka pa rin sapat, hindi ka nakikita. So dito papasok yung kwento natin. Dito sa unang bahagi, pag-uusapan natin yung sakit ng pagiging pangalawa. Kasi may isang napakatandang kwento pero grabe ang sakit at ang totoo pa rin ng dating niya hanggang ngayon. Ang pangalan niya ay Leah. At dito nagsimula ang lahat ng sakit. Kasi from the very beginning, hindi siya yung gusto ng asawa niyang si Jacob. Ang gusto ni Jacob, yung kapatid niya. So imaginein mo yon, pinili ka, oo, pero hindi ka ginusto. Yan ang malupit na katotohanan ng buhay niya. Asawa ka sa papel, pero sa puso ng asawa mo, iba yung laman. Sino ba namang hindi madudurog sa ganyan, di ba? Pero alam mo, hindi naman agad sumuko si Leah. Dito na tayo sa next part. Sinubukan niyang humanap ng pag-asa at ginamit niya ang mga pangalan para magbago ang sitwasyon niya na nag-umpisa ng isang paulit-ulit na paghangad. At ito yung naging cycle niya Tingnan nyo. Sa unang anak niya, yung pangalan parang dasal. Sana ngayon, mamamahalin na niya ako. Sa pangalawa, ganun ulit. Sana ngayon, mapansin na niya ako. Bawat anak na isinilang niya, ang pangalan ay isang desperadong sigaw para makuha yung pagmamahal na hinahanap niya. Baka this time, baka ngayon na. Pero yun nga yung masakit. Kahit anong gawin niya, kahit anong pilit niya, yung pagmamahal na hinahabol niya, hindi talaga dumating. Hindi yung buo, hindi yung totoo. Grabe yung sakit nun, di ba? Yung nagsisikap ka, todo bigay ka na. Pero para sa kanya, hindi ka pa rin nakikita. Para ka lang invisible. Okay, so dito napapasok yung turning point ng kwento niya. Ito yung moment na parang bumigay na siya. Pero itong pagsuko na to, iba. Ito yung sandali na nagbago ang lahat. Kasi bigla, may nagbago. At hindi ito sa labas hindi sa sitwasyon niya. Ang nagbago ay sa loob niya mismo. Tingnan niyo yung shift. Dati yung pagpapangalan niya sa mga anak niya para makamit yung pagmamahal. Ang focus niya, kung mamamahalin lang niya ako. It was all about chasing something. Pero ngayon, sa pang-apat na anak niya, iba na. Pinangalanan niya itong Judah nang ibig sabihin ay papuri. Hindi na para makuha, kundi para magpasalamat. Ang focus niya ngayon, kahit na hindi niya ako mahalin, okay lang. Nahanap niya yung peace sa loob niya. So yun yung core ng pagbabago. Itinigil na niya yung paghahabol, yung pagnanasa. Nagsimula siyang magbigay ng pangalan dahil sa surrender, dahil sa pagpapaubaya at pasasalamat. At dito na natin makukuha yung pinaka-importanting aral sa buong kwento niya. Ito yung part na tungkol sa pagtuklas ng sarili nating halaga. Kasi isipin niyo hindi naman nagbago yung sitwasyon sa labas. Hindi naman siya biglang minahal ni Jacob. Ang nagbago nasa loob niya, yung pananaw niya. Doon pala nanggagaling yung tunay na kapangyarihan. At yan yung ibig sabihin ng pagpapaubaya o surrender. Hindi yan pagsuko na parang talo ka na. Actually, it's the opposite. Paglaya yan. Pinalaya mo yung sarili mo sa bigat ng paghahabol sa isang bagay na hindi mo naman talaga kontrolado. At dito na tayo papasok. Kasi aminin natin, marami sa atin ang nabubuhay sa ganyang state. Sinusubukan nating makuha yung mga bagay na hindi naman talaga pwedeng pilitin. Approval sa trabaho, atensyon sa isang relasyon, yung validation. At alam mo kung anong nangyayari. Yung walang katapusang paghahabol sa mga yan, nakakasira yan sa'yo. Unti-unti kang mauubos. Mawawala mo yung sarili mo sa proseso. Kaya ito yung pinakagusto kong iwan sa inyo. Yung halaga mo, hindi yan nasusukat sa kung sino ang pumipili sa'yo. Lalo na kung may isang taong hindi ka pinili. Buo ka. Hindi ka nababawas dahil lang may isang taong hindi nakita yung worth mo. Yun ang natutunan ni Leah. Nahanap niyang halaga niya, hindi sa pag-ibig ni Jacob, kundi sa sarili niya. So, iiwan ko sa'yo ang tanong na to. Saan sa buhay mo ka sinusubukang pilitin ang pagmamahal? Saan ka nagiging si Leah na walang tigil sa paghabol? Baka mayon na yung panahon para sumuko. Hindi para matalo,
kundi para palayain ang sarili mo at hanapin ang halaga, hindi sa labas kundi diyan sa loob mo.